Tara, makinig ka sa kwento ko. Galing sa Cebu City, pupunta kami ng CDO, maglaland trip ng Camiguin. Pupunta rin sa Bukidnon, kasali na ang Dahilayan. At yan, dumating na kami sa Laguindingan Airport. Sobrang lakas ng aircon nila, sobrang linis. Wala masyadong tao, lalo at madaling araw yung flight namin. At yan, sa labas, pumila kami sa Magnum Express. Marami namang nag-offer sa labas, pero dito kami sa Magnum. From Laguindingan Airport to CDO City. 199 each. At yung biyahe namin is umabot ng 1 oras. Sobrang comfy sa Magnum Express. Lalo na kung may mga bagahe kayo, meron silang lalagyan sa likod. At malaki pa yung space sa loob. At yan, nag-breakfast kami sa Agora Terminal dahil sobrang gutom na. At katapos nito ay babiyahe kami papuntang Camiguin. Follow for part 2. Part 2 na tayo guys at pupunta na tayo sa Camiguin galing sa CDO. At ang fare is 200 pesos. Sumakay pa kami ng tricycle papuntang port kahit malapit lang. At yan, bumili na kami ng ticket sa halagang 252 pesos. At nagbayad pa kami ng terminal fee ng 15 pesos. At matapos ang 1.5 oras, nakarating na kami sa Danone Port. Nag-online registration kami para sa tourist sa Camiguin website. Pero pagdating namin sa port, naka-off yung scanner. At yan guys, sa labas, merong multicab papuntang Mambahaw at dumiretso kami sa aming accommodation sa Ziet Hotel. Dito na rin kami mag-lunch at yes, sobrang sarap ng kanilang pagkain. Doon na rin kami nakapagrenta ng motor at yes, naglibot-libot kami agad. Una, pumuntang simbahan at yan, madadaanan lang sa highway. At dumiretso na nga kami sa pinakasikat na ice cream sa Camiguin, ang Moonflower Homemade Ice Cream. Sobrang sarap ng ice cream nila guys at sobrang daming flavors. Merong durian, may strawberry, at marami pang iba. Nakaka-relax talagang mag-stroll sa ganitong isla. Walang masyadong mga sasakyan. Sobrang fresh ng hangin. At yan, dumaan na kami sa Chance Lookout at dumiretso na sa Old Volcano. Pero hindi na kami umakyat. Diretso sa Sunken Cemetery. Sobrang lapit lang nila. At dyan, maraming pwedeng bilhan ng pasalubong. At syempre, hindi natin papalampasin yung pagkain ng keeping. Sobrang sarap guys. Tapos, dumiretso na kami sa The Ruins. Ang ganda dito mag-picture-picture guys. Sobrang tahimik. Busog pa kami sa lunch namin. So, dumiretso kami sa Utopia para mag-snack. Ang ganda dito guys dahil kita ang buong Camiguin and yes, dito yung isa sa mga best spot for sunset. Kaya lang maulan nung pagpunta namin. So, ito lang yung in-order namin dahil sobrang busog pa kami sa aming lunch. So, this is our first day here in Camiguin. Follow for part 3. So guys, nasa part 3 na tayo at bumalik kami doon sa signage na Camiguin, tapat ng Jollibee. At pupunta na kami sa Mantigue Island. Bago kayo pumunta sa Mantigue Island, mas okay na kumain muna kayo. Pero dito hindi kami kumain. At yan yung entrance fee is 75 each. At yung island hopping naman is 750. At yan, nagbayad na kami. At binigay na yung papel. At yan, na-timingan namin guys, nakatatapos lang yung shear line. So, medyo maalon yung motorboat ride going to Mantigue Island. Mas maganda sana kung sobrang maaraw dahil ma-emphasize yung sobrang ganda ng island. At yan, kami po yung nauna dyan pagpunta. So, alas 7, nakaalis na kami. At hindi naman kami masyadong tumagal, nag-swimming lang saglit. At yan, makikita nyo sobrang kulimlim. Yung 750 pala na payment sa motorboat is good for 3 hours lang sa island. At meron din yan sila dyan for rent na tables and chairs, guys. Yan, may ongoing na construction sa island. Naglilibot-libot kami. Hindi pa siya totally developed na island. At yan, katapos namin sa Mantigue Island ay pumunta na kami sa Tuasan Falls. At guys, hindi namin in-expect na ganun pala kahirap
yung daan papuntang Tuwasan. Dahil meron akong na-encounter na sobrang uphill. Natakot ako. Pero okay naman kay kinaya ng automatic na motor. Ayan guys, 75 entrance fee sa Tuwasan Falls. Sobrang ganda ng falls at hindi ka na maglalakad ng malayo. Dahil sobrang lapit lang niya guys. Katapos ng Tuwasan, dumaan na kami sa Saga. Nagkape. Kumain ng cookies. Ayan, sobrang sarap ng ano nila. Kape at cookies. Ang dami rin pumunta. Kahit maaga pa. Katapos niyan, yung kinain lang namin is pizza. Hindi kami nag-breakfast, hindi kami nag-lunch. Yan na yung pagkain namin for lunch. Diyan yan sa Kritos Pizza. Malapit din yan sa katapos ay babalik na kami sa CDO. Ayan, nagsakay kami ng motor. Worth 10 pesos papunta sa Bagsakan sa terminal. Sumakay ng multicab. 35 pesos from Mambahaw to Benoni Port. Sa labas ng Benoni Port, ayan, may pasalubong center at bumili muna kami ng pastel. Sumakay na kami ng barko papuntang Balingoan Port. Sa loob yung bilihan ng ticket, 52 pesos para sa fare ng barko at 30 pesos para sa terminal. Pagdating namin galing Balingoan Port, pumunta kami sa bus terminal at nakasakay kami agad ng bus. Next is Cagayan de Oro at pupunta kami sa Dahilayan. So follow for more! Nasa part 4 na tayo and galing kami sa Cabiguin. Bumiyahe ng almost 3 oras dahil grabe yung traffic. At naglakad na lang kami papunta sa aming accommodation sa Stay in CDO para iwanan aming bags at makapagpahinga ng konti. Napakaganda ng location ng aming accommodation, Stay in CDO. Sobrang lapit lang sa Limketcay. Doon na rin kami nag-dinner sa Limketcay. Nag-try kami ng beef rendang at chicken pastil. Kailangan na namin pahinga agad dahil kinabukasan pupunta kami sa Dahilayan. So, abangan nyo guys yung susunod na videos. Follow for more! So guys, nasa part 5 na tayo at andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro. Natapos pa lang natin yung travel ng Camiguin. At maaga kaming umalis para pumunta sa simbahan. At natimingan namin na may misa. Ayan, tinapos namin yung misa. At lagi yan kasali sa bucket list. Katapos dyan ay pumunta kami sa provincial capital ng Misamis Oriental. Kasali yan lagi talaga sa itinerary namin. At katapos dyan, nag-impake kami at dumiretso na kami sa Magnum Express para pumunta sa Dahilayan. Diba? Naglalakad lang kami kasi sobrang lapit lang ng aming accommodation sa Limketcay. Napaka-organized talaga dito sa Magnum Express. Ayan, may waiting area, may scanner ng mga luggages, bags. At once a day lang yung biyahe nila papuntang Dahilayan. Ang oras, 9 a.m. every day. At napaka-comfortable ng kanilang sasakyan. Priority number lang yung nilalagay nila at tig 249 pesos each. Mga nasa 11 passengers kaming sakay sa kanilang sasakyan na sobrang comfy, napakalaki, lakas ng aircon. At yan, matapos ang 1 oras ay nakarating na kami sa Dahilayan. Napakaganda talaga dito sa Dahilayan at napakalawak. Ma-amaze ka talaga kung paano yung flow ng mga rides nila. For all ages talaga dito sa Dahilayan. Meron akong mga nakitang senior citizens, nag-rainbow slide. So magkaiba guys yung entrance fee ng Dahilayan Nature Park at Dahilayan Adventure Park. Mas okay talaga kung maaga kayong makarating sa Dahilayan
at ma-spend nyo ang buong araw sa mga rides. Sa labas, meron ring tuk-tuk at meron kaming nakasabay na tourists at share na lang kami ng pamasahe dahil papunta rin sila ng Manolo Fortich at yung pamasahe namin is 1,000 pesos. At yan, pinaghati-hatian na lang namin yung fare. Napakaganda talaga ng view dahil makikita mo yung mga bahay-bahay ng Del Monte. Yung pinyahan nga ni... At buti na lang hindi kami tumagal sa terminal. Papunta na kami sa Impasugong. At alas 7 na kami ng gabi nakarating. At naglakad na lang kami papunta sa Royce Tulugan. At naghanap nga kami dyan ng makakainan dahil sobrang gutom na. At wala na kami nahanap dahil mga sarado na. Buti na lang nag-o-offer sila ng rice meals. Meron din pwede magpaluto ng pansit canton, cup noodles, meron silang tubig, madami silang tinda guys. So, dyan na kami nag-dinner. At dahil sobrang pagod na, katapos namin mag-dinner, ay natulog na agad. Sobrang pagod guys. So, mag-abang kayo bukas para sa tour sa Impasugong. At follow for more. So, andito na tayo guys sa part 6, day 4, dito sa Impasugong Bukidnon. 5 a.m. umalis na kami. At yung kinuha naming guide is si Kuya Ener Pagera. Search nyo lang sa Facebook. Worth 1,200 each. At tig-isa kami ng motor. Yung isa, yung anak niya. At yung una namin pupuntahan ay Communal Ranch. Napakaganda ng view guys. Hindi ko in-expect na merong ganito sa Pilipinas. As in, nakaka-amaze siya sa personal. Yung ibang kalsada is dinedevelop pa, kaya yung motor nila is pang off-road. At nakarating na nga kami sa Communal Ranch. So, entrance fee, 70 pesos each. Meron ding horseback riding at 250 pesos. Mas okay talaga na maaga kayo at hintayin nyo yung sunrise dito sa Communal Ranch. Meron ditong area na pwedeng mag-CR, pwedeng magpalit ng damit. At yan, naka-ano kami, Team Yellow. Nag-offer din sila dito ng drone shots. Pag couple, 500 pesos. At kung solo, 350 pesos. So, i-avail nyo yan guys dahil sobrang ganda ng view. At minsan lang tayo pumunta sa ganitong lugar. Katapos ay dumiretso na kami sa Lover's Lane. Ayan, may view pa rin ng mga bukid. Napakaganda. Kung gusto nyo ng guide na sobrang galing mag-take ng pictures, ng videos, check nyo na lang si Steven Pagera sa Facebook. Dumaan muna kami sa Pineapple Plantation at Mount Kitanglad at the back. Kaya lang naka-cover ng clouds. At ayan guys, pupunta ka na kami sa Roti Peaks. Napakahirap ng daan at lubak-lubak guys. Nakakatakot dahil may biglang uphill, may biglang downhill. Kailangan mong humawak ng maayos sa motor guys at talagang pang off-road yung motor nila. Next is Pinaanan Bridge. Madadaanan lang yan papuntang Rotis. At last guys, nakarating din kami sa Roti Peaks at yan, nagbayad kami ng entrance fee, 300 pesos each. At yan, kasali na sa 300 pesos ay ang unli kape nila. Made up of corn. At yan guys, self-service dito. Bukod sa kape, may libre ring binake or pintos. Made up of corn din siya. Perfect siya ipare sa kape nila. At naglakad kami papunta sa iconic na comfort room ng Rotis. Napakaganda ng view guys. At yan ang view pababa, nakikita sa taas ang glass cabin. Ito na yung swing na nakakatakot, baka kamatilapon. Katapos dyan, nagpa-drop na kami dito sa Cowboy Town for our lunch. Napakaganda ng ambience dito. Nakapag-relax din matapos yung mainit na biyahe. Meron rin sila ditong cakes, mga pampasalubong available dito sa Cowboy Town.
At ito na yung aming mga in-order na pagkain. At yan, sobrang sarap guys ng pagkain nila dito. Worth it na kumain dito. Medyo malayo lang sa proper ng Impasugong dahil nasa highway siya. At dahil hirap kaming makahanap ng tricycle papunta sa loob ng Impasugong, sumakay na lang kami ng multicab galing Malaybalay papunta sa Impasugong Tourism at sumakay ng tricycle papunta na doon sa. At katapos namin mag-impake, nagantay na kami sa labas ng bus, sumakay din ng tricycle at natagalan din kami makahanap ng masasakyan na bus. Dito yung antayan guys. Matapos ang 2 oras na biyahe, nakarating na rin kami sa CDO. 150 pesos ang pamasahe at dumiretso na kami sa Magnum Express para makapagpa-reserve papuntang Laguindingan Airport ng alas 6 ng hapon. So katapos namin magpa-reserve, dumiretso na kami sa Missy Bonbon para mag-early dinner. At dyan nagtatapos ang ating Camiguin, Dahilayan, at Bukidnon DIY Travel. Siguro dun yung panoorin ng part 1 hanggang dito.